Pangalawa, ang isang taong hindi nagsasala ay magkakaroon siya ng masalimuot na pamumuhay dito sa mundo. May mga tao na 24 hours silang nagtatrabaho, hindi na sila nagsasala. Pero kung mapapansin mo, nananatili sila sa kanilang pamumuhay. Hindi sila makaahon sa kahirapan dahil pinangako na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang taong hindi nagsasala ay magkakaroon siya ng masalimuot na pamumuhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Kung sino man ang tumanggi, baliwalain niya ang aking paalaala, ang aking dhikr. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasa kanya ang masalimuot na pamumuhay. Sapagkat ang sala, mga kapatid, ito yung pag-aalala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata lidhikri. Kayo ay mag-alay ng pagdarasal bilang pag-aalala sa akin. Kaya yung mga tao na yun, na kinalimutan nila ang pag-aalala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, dito pa lang sa mundo ay magkakaroon sila ng masalimot na pamumuhay. At sa kabilang buhay ay wa nakhshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Bubuhay namin sila, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom, na yung mga tao na yun na tumanggi sila sa paalala ko sa kanila na bilang isang bulag sa kabilang buhay. Magiging bulag sila sa kabilang buhay. At paglabas nila sa kabilang buhay, magtatanong sila, Ya Allah, bakit ako naging bulag? Nung nasa mundo ako, di naman ako bulag. Parang naging baliktad eh. Sa mundo ako, meron siyang magandang paningin, pero nung nasa kabilang buhay na, binuhay siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na bulag. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pagpapabaya mo sa aming mga tanda, sa aming mga aya. Kinalimutan mo ang aming mga aya. Kaya sa panahon na ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kakalimutan ka namin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pangalawang kahihinatnan ng isang taong hindi nagsasala, mga kapatid. Dito pa lang sa mundo ay masalimot na ang kanyang pamumuhay. Bakit? Kasi mismo na yung masalang pinabayaan mo. Kung sasabihin mo, bakit yung mga hindi sumasamba kay Allah mas maganda pa kanilang pamumuhay? Hindi mo may kukumparang sarili mo doon sa mga tao na yun, mga kafir. Bakit? Kasi yung paraiso nila nandito na sa mundo. Sa kabilang buhay, wala na, tapos na sila. Nandito lahat ng kanilang kasiyahan. Maaring pasok sila doon sa rahman ni Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mo may kukumpara ang sarili mo bilang isang Muslim doon sa mga tao na may magandang pamumuhay pero sila ay mga kafir. Dahil nandito ang kanilang kasiyahan.